Pisces! This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Kamusta mga isda? Marunong na bang makipag-usap? Marunong na bang mag-handle ng difficult conversation? Okay? Lalo na mga Pisces na lalaki. Runner, langoy ng langoy palayo. Okay, Pisces. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Bonus reading for the month of May. Alright, let's see. Para sa mga bagong clients, PM mo muna ako bago ka mag-settle. Sa mga luma, alam nyo na yung nag-iisang number ko. Okay? Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Bonus reading for the month of May. Okay? Ang mga crystals natin, nakasave pa rin. So, PM lang. Alright. Pisces, anong meron? Moving forward, kahit masakit, maraming pinagdaanan ng mga Pisces, pero sabi, laban lang, okay? Trying to heal from a situation, nagkaroon ng abrupt ending, kung anumang importante or significant connection or chapter to sa buhay mo. Tanggap mo na, natapos na, wala na yan. And right now, it is what it is. You're trying to move forward. And detach mo na yung sarili mo sa pag-over-analyze ng situation na to na alam mo naman na nagkaroon na rin ng realization sa'yo na hindi talaga para sa'yo. Okay? You're trying to find the balance about financial matters, financial situation, trabaho, career, kung ano man hinihintay sa negosyo. Hindi mo ngayon alam, parang may hinihintay ka na go signal, no? Para makagawa ka ng isang big decision tungkol sa kaperahan. Lilipat ba ng trabaho? Or mag-a-apply ba? Or kung ano man sa negosyo. Alright? Meron ditong may toxicity sa isang love connection. This is a very strong soul connection. But napaka-toxic nyo together. Hindi ko nakikita na yung emotional ties. It feels like you love each other, pero parang may energy na bahala ka na nga sa buhay mo, kung anong gusto mong gawin, kung gusto mong maging toxic, kung gusto mo dyan, kung gusto mong mag-entertain sa iba, kung gusto mo sa bisyo mo, kung gusto mong ganyan-ganyan, bahala ka na. Okay? You try to heal from this connection. Sinubukan nyo ring ayusin, but I feel, tulad nung past reading natin, very shallow yung reconnection at reconciliation nyo. Kulang sa knowledge, wisdom, realization, ano ba talaga yung dapat ayusin? It feels like nagkabalikan kayo just for the sake of nagkabalikan, but realizing kung bakit kayo nagkakasakitan, hindi ko makita. Kaya tuloy yung healing, no? Paulit-ulit lang. You're trying to heal sa pare-parehong sitwasyon lang. And that is so unhealthy. And again, toxic. Alright? So, nagkaroon ng new cycle para sa inyong dalawa. But kung ano man yung new cycle, new beginning, nag-away. Parang nagkabalikan kayo ng umaga, nag-away kayo ng tanghali. Congrats! Okay. May energy dito na parang napapagod na, no? Pareho kayo na parang hindi kayo nagkakaintindihan, kaya parang, again, the very Pisces energy na minsan may gusto kang sabihin, hindi mo maitawid. At meron ding sinasabi yung person, but hindi mo nakaklarify mabuti and you're assuming kung ano yung ibig niyang sabihin. So may nakikita akong malaking disconnect at problema sa communication here. Kaya parang, ayoko, ako na naman ba magsasorry? Ayoko, ako na naman ba yung magbibigay? Okay? So, may ego here. Again, pumasok na naman ang toxicity. Nagkaroon naman ng decision pa rin na ilaban, i-move forward, kahit flat ang gulong, kinaladkad nyo tong relationship na to. And it feels like because of ego nyong dalawa, walang nagbigay, walang nag-apologize, walang sumuko ng pride. It's like, bahala ka na. Okay? Nagkaroon ng apology, nagkabalikan na naman, paulit-ulit. Sa isang spread na to, 3 yung nakita kong away bate. But, again, defeat energy. Hindi maramdaman yung full commitment sa relationship na to, but nakikita nyo ang bawat isa as the wish fulfillment, pero may energy of pagod ng i-correct yung sitwasyon, pagod ng mag-voice out, na parang,
bahala ka na nga. Parang both of you are just waiting na ma-fall out kayo at magising na lang kayong hindi nyo na mahal yung isa't isa. Again, very Pisces energy. Hindi kaya ang confrontation at honest and clear communication. Okay, for most of you. The reason for the reading is gusto nyo naman ng stable connection, pinilit maging stable, but I feel may ugali din yung feminine na medyo masakit magsalita. Pero sabi ng feminine, kaya lang naman siya ganun because hindi niya maramdaman yung sincerity ng love offer ng masculine. But sa perspective ng masculine, ginagawa niya yung best niya. It's just that, kaya daw siya nag-hold back because grabe naman daw talagang Armalite daw. Sa perspective ng lalaki, Armalite daw pag nagalit tong feminine na to. So, recent past, may hinahanap na katotohanan at victory sa situation na to and I don't feel na nakuha nyo yun. Puro tampuhan, puro away. Nagkaroon na naman ng ending. Pisces, ano to? Kala ko pa naman okay na. So, may prayers and manifestations. Ang feminine here, sabi niya, love naman daw niya si masculine, pero paano nga ba ito aayusin? Sabi naman ni masculine, kung love siya talaga ni feminine, dapat hindi sila nag-aaway. And because of that, kino-question ni feminine, no? Kung long term ba talaga to. I feel may trust issues dito. So, mga Pisces, tumatahimik, ayaw makipag-usap, block communication. For some of you, nasabihin natin mas matured na sa connection, sabihin natin yung mga age na 30s and above. Meron dito mga energy na the masculine, may hang up siya sa isang empress. May hang up siya sa isang empress, isang babaeng na-engage, pinangakuan niya ng long-term wife or baby mama. Nagkaroon siya ng anak sa babae na to. At sabi ng feminine, nandyan pa naman daw sa nandyan pa daw sa eksena, hindi naman daw naaalis. At not really jealous energy, na parang kanya-kanya to ha. Sabi lang ng feminine na, paano nga ba kayo magi-start kung hindi pa naman daw nare-release sa title si ex-wife or si ex-fiancé, parang may connection pa or hindi pa divorced or annulled, alright? So right now, I feel merong mga miscommunication na nangyayari dito or hindi muna nag-uusap. Sabi ng masculine, ayaw niya makipag-usap. Masyado daw verbally combative yung feminine. But sabi ng masculine, sa tamang tempo, maayos din daw to. Sabi ng person, nung mga Pisces, uunahin na lang daw ang kabuhayan, negosyo, trabaho, ganun din ng mga Pisces. Uunahin to build the financial stability sa relationship na. But less expectations, okay? I feel may fear and doubt kung ano ba talaga yung dapat gawin. Bitiwan na ba? Kasi pag bitiwan, this would be like a complete shutdown ng relationship, tapos na, closing the curtains, or bibigyan ba talaga ng new beginning at another cycle tong relationship na to. Okay? I feel until the end of August, whatever you're manifesting, Pisces, bibigyan mo ng attention, pagmamahal at energy para makuha mo kung ano man tong prayers and manifestations mo na to. Okay. The masculine in this connection, pinagpe-pray niya kung dapat ba talagang bitiwan na niya ang kanyang baby mama, ex-wife, ex-fiancé, or any ex na may hang up pa siya. At tama ba? At good investment. Okay, sorry for the term, but this is like good investment ba ang itong present partner? Kasi natatakot din siya na, alam mo yon, kapag hindi rin marunong mag-handle ng pera, kabuhayan ang isang tao, this would cause like yung downfall din ng masculine. Okay? I understand yung sinasabi din ng masculine sa part na to. Okay? Pisces, you're manifesting financial stability, connection ng mga tao na makakatulong sa'yo sa iyong pangarap, kaperahan.
until the end of August, meron pa akong nakikitang wino-worry ng masculine about his own financial stability. At sabi nung feminine din, sana matapos na rin yung problema ng masculine kasi para makapag-focus na rin sa relationship. Okay? Kung ano yung wino-worry sa kaperahan, I feel maglilinger pa until the end of August. Okay? But I feel pareho kayo, magkakaroon kayo ng decision to have a new beginning sa relationship, pero parang nag-hold back na ng offer. Nakikita nyo naman pareho ang bawat isa na long term, but ang dami pa ring trust issues and doubts sa relationship na. So, I feel for some of you na sabihin natin na may anak na or may mga anak na, is uunahin nyo muna yung family, nanay, tatay, na ayusin tong family situation na to or mga anak. But maraming iniisip, no, talaga yung masculine about kaperahan. Magre-rebuild siya, like hahanap din siya ng mga bagong business connections or mag-a-apply na ba sa bagong trabaho kung hindi na talaga okay tong kabuhayan na to. Maraming i-worry at I feel magkakaroon ng replanning dito. Babae sa trabaho, babaeng nakakasama sa work. Okay. Hindi priority ng masculine ang love situation for now. But this is a very strong soul connection. You might be dealing with a Gemini, Leo, Aries, Taurus. There. Yeah. So, for now, I feel may mga kailangang unahin. Alam naman natin na hindi lang puro pag-ibig ang buhay. Unahin ko anong mahalaga. And mahirap talagang, ayusin yung mga love problems kapag ang wino-worry mo ay about bills at kung ano ang pang-ikakain mo sa araw-araw, So, ayusin mo na yan. I'm not, for me, talaga, relationship and love can wait. Kasi parang ang laki ng problema, wino-worry about finances, mga bills, negosyo, trabaho, may mga conflict, no? May mga conflict sa kabuhayan. So, unahin mo na yan para pag naging, smooth na ang takbo ng kaperahan, negosyo, trabaho, mas makaka-focus na sa relationship. At kung sino man yung taong like nag-aabang, no, ng decision sa relationship na to, be patient. I feel may mas mahalaga na aayusin for now, yung chapter na to, more than love. For now lang naman, for now, be patient. Talagang, I know the feeling kapag medyo, lalo na yung mga negosyante, kasi pag bumabagal yung pasok ng pera or may mga hindi nagbabayad or kung ano man yung mga issues, alright? And that will be the Pisces reading for the bonus reading for the month of May. See you again in a few days for your June reading. Bye-bye, Pisces!